Naku, nagrereklamo na si Edu. Bakit? Kanino? Beyonce, titigil ng sumama? Ano nga ba ang reklamo ni Kalingap Edu at sino nga ba ang tinutukoy nito? Tara, alamin natin. Kamusta po mga kalingap? Muling nagbabalik ang inyong lingkod mini vlog. Naghahatid ng update tungkol sa mga kalingap. Kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe na at huwag kalimutang mag-like para lagi kayong updated sa aking mga video. Tapusin po muna natin ang video bago po tayo magkomento. Patuloy po natin din na suportahan ang founder po ng Kalingap na si Kuya Val Santos at Kalingap Rob. Dahil alam naman natin na madaming natutulungan sila ng mga kababayan natin. Araw-araw po natin na suportahan at panoorin ang kanilang mga videos. Ano nga ba ang dapat nating alamin dito nga sa EDC at sa pamilya ni Beyonce? Una na dyan mga kalingap, alam natin na pinatigil ang pagpapagawa ng tindahan, pinastop nga po muna ang mga sponsor. At alam naman natin na si Kalingap Rob naman talaga ang dapat muna ang unang nakakaalam if approve o hindi. Na dapat nga si Kalingap Rob talaga ang nag-handle. At nais nga ni Kalingap Rob na sa kanya muna syempre ipaalam, hindi nga po hindi po pwedeng dumiretso sa mga beneficiary. Dahil nga po, sino nga ba ang nag-handle o humahawak sa kanila? Di ba nga po si Kalingap Rob? Kaya dapat, bilang respeto, syempre si Kalingap Rob muna ang dapat pong nakakaalam sakaling may ibibigay, may tulong, ang mga sponsor, dito nga po sa ating mga beneficiary. Lalo na dito kina Beyonce. Alam po mga kalingap nila Beyonce ang rules dahil nga pag ginawa din naman nila Beyonce ang hindi nga po pagsunod sa rules dahil alam naman nila na may dapat munang may makaalam, hindi po dapat dedirekta sa beneficiary, pero alam naman natin na hindi nga po ganun sila Beyonce. Talagang nire-respeto nga po nila Beyonce at pamilya nito si Kalingap Rob dahil oo lang naman ng oo syempre ang pamilya nila dahil unang-una hindi naman syempre basta-basta makatanggi ang mga yan ay binibigyan na nga sila, tatanggi ka pa, pero syempre bilang nga pong may humahawak sa kanila, syempre sa mga tumutulong nga po ay dapat wag pong iba-bypass ang nag-handle nga po gaya po nila Kalingap Rob para kay Beyonce at sa iba pa nga pong mga beneficiary. Isa na din pong pinagbabawal dito kina Beyonce ang pagti-TikTok dahil nga wala pong kita doon ayon nga kay Kalingap Rob dahil nais nga ni Kalingap Rob na wag muna ma-expose si Beyonce dahil nga para ma-miss naman si Beyonce ng kanyang mga viewers, ng mga manunood syempre. Kaya nga po hindi po muna basta-basta pinabablog itong EDC or sila Beyonce dahil nga nananawa yung mga tao, gusto ni Kalingap Rob na ma-miss nila ang bawat beneficiary na kanya nga pong mga binablog. Dito naman tayo mga kalingap, sabi nga po ni Kalingap Edu, ang kinuha nga daw ni Beyonce na course ay tourism at matapos nga ang bakasyon na ito ay magiging focus at busy na nga itong si Beyonce. Once mag-umpisa na nga po ulit ang pasukan, siyempre sinasamantala na nga nila Kalingap Edu ang pagkakataon at oras, araw na di pa nga po busy si Beyonce ay nakakasama-sama nga po ito si Beyonce sa mga pag-i-scout, pagpunta sa mga beneficiary at ngayon nga po kasama nga po ang EDC at ang iba pang love team. Tumungo nga po ng Maynila upang nga pong mag-promote nga po ng Velvet Box Jewelry, ang bago nga pong business nila Kalingap Rob. Siyempre, alam naman natin na isa sila sa mga ambassador at ambassadress ng Velvet Box Jewelry na iyon. Kaya nga po sa ngayon ay nandun nga po sila sa Maynila at hindi lang naman doon ay sila rin ay naggagala din syempre doon. Sinasamantala talaga nila Papa Eds na magkasama sila ni Beyonce dahil nga pagpasukan na ay busy na ang mga ito. Syempre magpo-focus na si Beyonce, di ba mga kalingap? At tama rin naman yan dahil bakasyon pa naman. Ano nga ba at bakit nga ba may reklamo itong si Edu? Ano nga bang nirereklamo nito? Sino nga ba yun? At Beyonce, titigil na ba sumama kay Papa Eds? Yan naman ang aalamin natin mga kalingap.
Iba nga mga kalingap, alam naman natin na nasama si Beyonce kay Papa Eds mag-scout at yun nga po, isang linggo na halos silang nag-i-scout. Simula nga po nagkaroon ng bakasyon, magkasama nga sila na nag-i-scout at pumupunta nga po sa mga beneficiary. At yun nga po ang isa nga sa mga napuna ni Papa Eds kay Beyonce na nais man niya pong maaga makaalis ay yun nga po, nag-aantay nga daw po siya ng mahigit 1 oras. Kaya nga po sila ay tinatanghali at syempre mainit na nga naman yun mga kalingap. Ngunit natutuwa din naman itong si Papa Edu dahil nga po kahit na nakasagsagan na nga po ng init ay si Beyonce ay go lang, hindi naman siya nagrereklamo. Talaga namang ninanais din talaga niya na makapag-scout sila, makapunta sa mga tao na dapat na posibleng matulungan. Kaya kahit naman late na sila ay natutuwa pa rin naman si Papa Eds. Hindi naman talaga totally siya nagrereklamo. Natatawa pa nga ito dahil nga, yun nga, siyempre nakikilala nila ang isa't isa na lagi silang magkasama. Isa na rin yung way para nagkakakilanlan silang dalawa. Yan nga, yung mga pag-i-scout, pag-alis-alis nila, na yan na bagong tuklas niya na nag-aantay siya ng 1 oras, diba? Gano'n naman talaga ang mga girl, siyempre, mabagal. Siyempre, gusto niyan maganda siya bago man lumabas, diba? Natural na yun sa mga babae. Pero siyempre, kalaunan, pag palagi rin naman na yung ginagawa na pag-i-scout, mag-a-adjust din naman yan si Beyonce dahil nga may mga oras nga po silang hinahabol. Siyempre, magiging maaga na rin yan sa mga susunod na mga ganyan nga po nilang mga gawain na pag-i-scout or sa mga event pang mga darating, mga kalingap.